Maray na hapon mga tugang uya po ang mga baratang unyan para sa agadigdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB. Sa mga baratang unyan para sa aga. Inotuntahan update sa inauguration kan Bicol International Airport sa Barangay Alubo, Daraga Albay. Yaw na dyan si Presidente Rodrigo Duterte. Si Luwens Barcena. Luwens kamen. Babalikan tayo si Luwens Barcena. Yang unya nagtatarang pa siya na si DOTR Secretary Art Tugade. Nalang naman si Senador Bongo asin mga local officials. Ang tabayan ang detalles kayan. Yaras na formal nang nagsumitir ng Certificate of Candidacy si Vice Presidente Leni Robredo para presidente sa masunod na eleksyon. Kasabay niya na nagduman sa Sofitel Garden Tent sa Pasay City ang sayang abogado na si Romulo Macalintal. Sa sinabi na sa rosa sayang agenda asin tatawan ng atensyon yon sektor kan salud asin corruption sa tahaw kan health crisis. Kasabay man ni Robredo sa pagsumitir kasi ang COC, ang duwa niyang mga aking babae. Ang iba sa grupo na nagsusuporta sa pagkandidato ni Robredo, ang Isang Bayan. Tutugutan ng magamit ang bulong na Molnupiravir kontra sa COVID-19 sa Pilipinas. Inisiraron pa sana kan Compassionate Special Permit susug sa Food and Drug Administration. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na apat pa sa ng ospital sa nasyon ang natawanin CPS sa paggamit kan antiviral drug kontra sa COVID-19. Siyang sinabi na sa nahiling nga sa interim analysis, nagluwas na ini pwedeng makapreventar sa 50% kan mga tao na magkaigwa in severe COVID asin magadan dahilan sa siring na virus. Nangako si dating Senador Antonio Trillanes na magkusog siyang masuporta kay Vice Presidente Leni Robredo na nagbahayag kan sa iyang desisyon na magkandidato para presidente sa masunod na eleksyon. Sa sinabi na maugma ni Marhay ang Magdalo Group sa desisyon ni Robredo na panginutan ang tunay na opposition sa 2022 election sa pagkandidato kani para presidente. Idinugan pa ni Trillanes na makakasabay ni Robredo ang Magdalo Group para manggana sa laban asin padagos ng maibangon ang Pilipinas. Nanindogan si Presidente Rodrigo Duterte sa iyong orden sa mga executive department officials na day mag-atendir sa investigasyon kan Senado manunungod sa aligadong overpriced COVID-19 supply procurement. Inumaw niya si Vaccine Czar Carlito Galvez na nagsabi na haros 1 milyon na mga bakunan pigdadara oral daw sa nasyon. Sinabi ni Duterte na imbes na magsayang nin oras sa pagtukaw sa Senado, mas marahay na asikasuhan na sanan ibang trabaho. Siyang tinuyaw ang Senado dahil antisige sanaan paapod sa pagtiripon na dainaman sananin nangyayari. Higlalao manakan Philippine National Police ang pagruso kan mga gustong magsumitir kan sa indang Certificate of Candidacy kasabay kan deadline kini sa aga. Katakod kini sinugo naman ni PNP Chief General Guillermo Eliazar ang gabos niyang mga regional asin provincial commanders na ipreparar ang senda mga tauhan para sa karagdagan na deployment. Nga po naman si Eliazar sa mga kandidato na iwasan maging super spreader event ang ultimong aldaw kan pagsumitir kan Certificate of Candidacy as in Certificate of Nomination and Acceptance o CONA. Enot kani, nag-apalarman ang Commission on Election o COMELEC na sa mga nagmamawot na magkaiguan ng posisyon sa gobyerno na dahin na paghalaton ang deadline para maiwasan ang inconveniensya. Katakod kini, sinabi ni Eliazar na pagkagarabsan pamanggiraray ang nareglado asin matrangkilo ang primerong anom na aldaw kan pagsumitir nin kandidatura sa bilog na nasyon. Si
Sinabi kan Department of Health na makausan in diskriminasyon ang pagpataw nin restriction sa hiro kan mga bako pabakunado. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na mayoriya pa ka na populasyon ang bako pabakunado na pwedeng magresulta sa diskriminasyon lalo na sa mga daing access sa bakuna asin na dai pa nababakunahan dahil sa rason na pang medikal. Siyang tinawanin doon na bako pa man bakunado ang mayoriya kan mga Pilipino kung kaya dai pa dapat may pasunod ang paghigpit. Nagdagdag din force sa National Capital Region Police Office sa palibot kan Harbor Garden Tent sa Sofitel Philippine Plaza sa Manila. Ini dala sa pigdalaoman na pagruso kan mga taga-suporta kan mga politiko na masumitir kan sendang Certificate of Candidacy sa ikapitong aldaw puon kan puunan ini na pag-araman na gusto ni NCRPO Chief Major General Vicente Danao na maigpit na maipotob ang health protocol araw kan pagsulog ng face mask as in physical distancing sa mga supporter na madaruman sa luwas kan Sofitel Hotel, partikular sa atubangan kan PICC. Nakaharang man ang duwang truck kan NCRPO sa mag-ibog na parte kan Vicente Soto Avenue pasiring sa Sofitel Hotel para masiguro na dain ng supporters na makakalusot. Maging ang mga tinang papasiring sa Sofitel, doble naman ang seguridad na ipinapautob kung saan ang mga waraman ng transaksyon o appointment dahin na pigpapadagos. Para kini, nangapudan ang NCRPO sa mga politiko na dahin na mag-iba nin sa rong katerbang mga taga-suporta na pwedeng maging kausa nin ulakit kan COVID-19. Balikan tambarat halid dyan sa luwas si Ans Galero. Ans, kamen. Padagos man giraray ang pinagigibong espero sa niya ng Albay Power Energy Corporation na APEC na ngani na magkagawa ng special ng supply ni na kuryente sa Bicol International Airport. Siguro sa itinalawas na abiso niya na pagkahapon kan APEC sa Panginot ni General Manager Apo Alvarez matapos na ngunya na aldaw gigibungon ang launching kan sa Bicol International Airport o kaya ining inauguration na nasa final stages naman sila sa pagmodifikar kan na mga ekipahes na dito man dyan sa nasambita ng lugar. Siguro sa iya, parte ka ini ang pag-andaw kan Feeder 4 kan Washington Substation sa maabot na o sa maabot na Sabado, October 9 kung sa inaan no pagod-tabon talaga asin na mo sa itatransfer sa ka na nasambita ng substation. Para kayo ma-installer man sila ng single phase closer sa Peña Francia Daragat nga ni na magkaigwa ni na magkakanin po o kayo sufficient supply ni na po rin sa nasang bita ng iba. Pasensya ang hanap ang hagot niya kan apit sa mga residentes kan lugar na ini kung masasakit sa mga maagot na dahil sila at nagpamisa na ayusin na gata ang supply ng kuryente sa Bicol International Airport. Dagdag na barata, Ans Galero, District. Nagabot na sa Pilipinas ang sobra sa alas 8 kasabanggikan magabot ang 862,290 dosis nin bakuna sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 lunad kan Hong Kong Flight LD456. Mantang nagsunod naman ang 76,050 dosis nin vaccine na nagabot sa Cebu bandang alas 6 man kasubanggi lunad sa Hong Kong Flight LD457. Sa ngunyan, uminabot na sa 78,420 o 78.4 milyones doses nin bakuna ang nagabot sa nasyon kung saan sobra ka banga kay ni Sinovac halay sa China. Pigdalauman ang unya na simana pag maabot man ang karagdagan na sobra sa 1 milyon doses nin Pfizer vaccine. Nagbugta kan Food and Drug Administration nin special lane tanganing mapadali ang emergency use approval nin mga bulong para ibulong sa COVID-19. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na inian matugot sa inda na matawanin prioridad ang COVID-19 drugs asin mapadali ang approval. Siyang sinabi na inaprobara naman kan FDA ang duwa pang brands din anti-inflammatory drug at tocilizumab, mantang inaprobaran maninda ang 3 brands ka na baricitinib bulong sa rheumatoid arthritis.
Big paplano na ka National Task Force Against COVID-19 ang pagpuon kan pagtao nin booster shot sa mga health workers sa nasyon. Sigun kay Vaccine SAR Carlito Galvez, target nindang maipatob ang primerong parte kan 2022. Pigpaplano naman na inuton ang pagtaon ni katulong dosin bakuna sa mga health workers na nabakuna na kan Marso asin Abril. Sinabi ni Galvez na kaipuan pa ining aprobaran kan Interagency Task Force asin National Immunization Technical Advisory Group. Sinabi ni Labor Secretary Bebot Bello na ang paghigpit dapat ipasunod sana sa mga bako pabakunado kung ang supply kan bakuna kontra sa COVID-19 sufficiente na para maubos ang lambang saro. Siyang sinabi na ang kakulangan ng supply para sa populasyon, iyon saro sa mga issues na nakaka-afektar sa proposal na mag-imponir nin paghigpit. Idinadagpa man ni Bello na ang saro pang issue kung igwanin sufficienteng supply nin mga bakuna sa nasyon. Target ka National Task Force Against COVID-19 na makompleto ang pagbabakuna kontra sa COVID-19 sa nasyon bago ang 2022 election. Sinabi ni NTF Chief Implementer asin Vaccine SAR Carlito Galvez, nagigibo nindang mabakunahan ang target population ka nasyon pag-abot pa sana sa Pebrero kan masunod na taon. Initanganing masiguro na bakunado na ang mga botante maski magkaigwaning pagsuway sa health protocol. Aminado man si Galvez na posibleng maging spreader event ang maabot na eleksyon. Kariba na ang aktual na botohan sa polling precincts. Nagbaba sa 192 ang bilang kan mga lugar na naka-lockdown sa National Capital Region halin sa 233 base sa datos kan Philippine National Police. Sa indang sinabi na 125 mga barangay sa Metro Manila ang nasa lindong kan granular lockdown. Kasabay digdi ang 126 na harong, 29 residential building floors sa 23 na kalye asin 14 subdivision of villages. Idinadagpa pa man ni PNP Information Office na ang local government units ang nagdedesisyon sa implementasyon asin paghali nin granular lockdown. Mas kuminakas pa ang programang pagbabakuna kan gobyerno kontra sa COVID-19. Kasabay ini kan padagos na pagbabakan kaso nin mga naulakitan kan helang. Sigun kay Vaccine SAR Carlito Galvez, paminubot na sa 628,099 doses na itudok na sa nasyon na doble sa dating daily rate na nasa 350,000 sa good 400,000. Mantang kanakaangil daw nakapag-restro man ang nasyon nin 992,655 doses na naitudok sa Pilipinas. Sa ngunyan, uminabot na sa kabilugan na 47.7 milyones doses ang naidistribute na sa nabakuna sa Pilipinas. Sinabi kan Department of Education na pupuunan ang pilot implementation kan limitadong face-to-face classes sa taho kan COVID-19 pandemic sa Nobyembre 15. Sinabi ni Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan sa pagdangog kan Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture na mapuon sinda sa Nobyembre 15 kan face-to-face classes asin namugtak ini sa pagpuon kan academic quarter 2 kan school calendar. Base sa timeline kan DepEd, madurar ini sagkod sa Desyembre 22, mantangan pilot study matatapos sa Enero 31, 2022. Matapos kay ini, pag-aadalan na kan Department of Education at asin aaraman ang iba pang eskwelahan na pwedeng mag-entrust sa pilot run. Nagagad in approval ang Department of Health kay Presidente Rodrigo Duterte sa administrative order na magtugot sa ahensya na magkaiguan in meals accommodation, asin transportasyon o mat allowances para sa mga health workers. Sigun kay Health Secretary Francisco Duque, sagkod sa kang probisyon ang 423,000 health workers na dai nakaresibi ng benepisyo poon kan September 15 sa Disyembre 19, 2020.
Kasabay kini siniguro man ni Doke na supisyente ang fundo kan DOH para sa math allowances na nagkakatala ng 1.2 bilyones pesos na dagdag pa ang contingency fund ali sa Office of the President na nasa 1.2 bilyones pesos. 59 mga eskwelahan ang nakapasar sa risk assessment kan Department of Health para sa kondukta in pilot face-to-face classes na mapon sa maabot na Nobyembre 15. Sinabi ni Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan na ang 59 eskwelahan nakapasar na sa granular risk assessment bilang minimal o low risk kan DOH. Siyang sinabi na igwanin na 638 na nominadong eskwelahan para sa pilot test sa in-person classes. Siyang sinabi na ang mga regional directors sa pwedeng magsumitir nin justifikasyon para maisabayan ibang eskwelahan tanganing ma-evaluar man kan DOH. Yan mga tugang nga detalles kay mga bareta ang unyan para sa agadigdi sa Radyo DCGB. Sa pag-aara kan mga pagriba, manito tanya sa lado teknikal. Kami po nagatudkan bareta. Ako po si Francia May Boras. Ako man po si Winter na magsasabing mabalos kasi ano pagantabay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa.